Kalaboso ang 18 Chinese national sa Parañaque na sangkot daw sa pambubudol online. Pero ang big boss ng mga suspect, abay nagtangka pang suhulan ng NBI ng 5 milyong piso para palayain ang mga tauhan niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Bitbit ang search warrant. Sinalakay ng NBI Cybercrime Division ang kondo na ito sa Parañaque na pinaniniwala ang pugad ng mga scammer. Working station, oh. Sa loob ng unit, naaktuhan pa ang ilang Chinese habang naka-live at kausap sa computer ang kanilang mga biktima. Sit down. Aabot sa 17 Chinese ang naaresto sa kondo. Ayon sa NBI, kabilang sila sa tinatawag na splinter group o mga scammer na galing sa malalaking pogo. Kasama sa mga modus nilang cryptocurrency scam, lab scam at online sugal. Paunti-unti nag-o-occupy sila ng condo units or residential units in subdivisions para maituloy pa rin nila yung kanilang illegal activities. Hindi naman natapos sa kondong operasyon ng NBI. Isa kasi sa mga inarestong nagpanggap na tatawag ng abogado para humingi ng tulong sa big boss umano nila. Dito na inalok ng pera ang mga taga-NBI para pakawala ng mga nahuling Chinese. Itong isang boss nag-offer po, they offered 5.1 million po. Pero dahil isa lang ang sasakyan nila, ang napag-usapan by batch po. So for 5 persons po, that would be 1.5 million po. Kaya nagkasa ng entrapment operation ng NBI sa parking area mismo ng opisina nila. Nang magkaabutan na, agad nilang dinampot ang Chinese na may bitbit na pera. Mahaharap sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account and Scamming Act ang 17 nahuli sa kondo. Ang Chinese naman na nanuhol sa sampahan ng corruption of public officials at falsification of public document. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung lehitimo ang pananatili sa bansa ng mga nahuling Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.